So, welcome sa ating second youth fellowship this year. Parang hindi tayo balance eh. Parang ang layo ko ata. Dito ba talaga? Ayan. Sige, ako na lang ang lalapit. So, syempre hindi mawawala ang ating offering sa ating Panginoon dahil ito ay isang paraan para sa pagpupuri sa Kanya. Amen po ba? Amen. So, alam po natin na everything belongs to God. Amen po ba? Ayan. So, syempre, kabilang na sa pag-aari ng Diyos ang lahat ng kayamanan sa buong kasaysayan. So, this means your money isn't your money. It's God's money. So, kapag naiintindihan natin na ang lahat ng kayamanan ay pag-aari ng Diyos, so nagbabago ang ating pananaw tungkol sa pera. Mauunawaan natin na tama ang ating pananalapi bilang isang malaking pamamahala. Kung naiintindihan natin na ang pera ay isang pamamahala, magiging mas matalino tayo sa paggamit ng pera ibinigay sa atin ng ating Diyos. Sino ba dito ang gustong maging mas matalino pagdating sa paghawak ng pera? Naku, mukhang wala ah. Amen. So, hanggat bata pa tayo o kayo, bata pa naman ako. So, ayan. So, hanggat bata pa kayo, dapat ay natututo na kayong i-manage ang ating mga kaperahan. So, dahil ito ay ipinagkatiwala rin sa atin ng ating Panginoon. So, basahin po natin sa Hebreo 3 verse 5. Yan, sa Tagalog. Iwasan nyo ang pagiging sakim sa salapi, maging kontento kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. At nasa unang Timoteo 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtutulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. So atin pong ipanalangin ang ating kaloob para sa ating Panginoon. Ama naming Diyos sa makapangyarihan, pinupuri, sinasamba ka namin. Salamat sa inyong mga pag-iingat at sa iyong protection, Panginoon. Narito ang aming kaloob na ibinibigay para sa inyo. Kayo, Panginoon, ang mauna sa aming buhay. Bigyan kami ng lakas at talino na nagmumula sa inyo. Pinupuri ka namin, Panginoon, at sinasamba. Lahat ng ito ay dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, maaari na tayong magkaloob para sa ating Panginoon. I've tasted and seen of your great love. You satisfy me. You satisfy me. Spirit fall, open up heaven's door. We're waiting with worship for more. You're the only one. Ayan, so ngayon ay dadako naman tayo sa pinakamahalagang part ng program. So, ayan, bago tayo tumuloy, inaanyahan ko kayo na ihanda ninyo ang inyong mga puso't isipan at syempre tenga. At saka ibigay niyo sana ang inyong buong atensyon. So, tinatawagan ko po ang pinakapoging pastor natin. Walang iba kundi si Pastor Adrian. Pastor niyo naman. Ayan. Ang di pumalakpak. Pwede na umuwi. Amen. Magandang hapon sa ating lahat. And welcome sa ating pangalawa na taon. Our second youth fellowship for the year. Ayan. Kaya mag-alala, hindi ko masyadong mahaba. Maiksi lang itong pag-uusapan natin. Siguro mga 30 minutes
and 1 R. Okay? Sige, hindi ko na patatagalin. Ang ating babasahin ay Revelation 4 verse 11. Sabi dito ay, "You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being." Ang title nito na ating pag-uusapan ay, "What does it mean to honor God?" Sabihin nyo nga, honor God. Honor God. Maaari din nating basahin yung Isaiah 43 verse 7, Matthew 15:8 verse 8 to 9. Matthew 15:8 to 9, and Psalms 86 verse 9. Assignment nyo yan. Okay? So again, what does it mean to honor God? The question is, do you know your purpose in life? Alam ba natin yung ating purpose o layunin sa ating buhay? Why do you exist? Sino dito yung na-encounter na tong question na to? Minsan ba naitanong mo na sa iyong sarili, bakit nga ba ako isinilang sa mundo? Tignan mo nga yung katabi mo. Ayan. Mukha bang may layunin? Kasi yung ibang kabataan, ang layunin daw nila, Pastor, ako po, ang layunin ko, magpapogi. Mangolekta ng mga chicks. Kaya ang tawag sa kanya, dahil Christian siya, tawag sa kanya, fellow chicks. Kasi magaling mang chicks. No? Yung iba naman, evangelical. Kasi magaling manligaw. Pero, kidding aside, ano ba yung purpose natin? Bakit tayo nabubuhay? Do you know what is the most important thing in all creation? Ano daw yung pinakamahalagang bagay sa lahat ng nilikha? Sige, sino makakasagot may premyo? What is the most important thing in all creation? Alam niyo kung anong sagot? That is the glory of God. Amen? Wala nang iba pang mahalaga sa lahat ng nilikha, kundi yung kaluwalhatian ng Diyos. Because everything was made for the glory of God. Amen? Alam mo ba na ikaw ay nilikha para sa kaluwalhatian ng Diyos? God was pleased when He created us for His own glory and honor. Nalugod daw ang Diyos nung siya ay nilikha niya tayo. Bakit? Para sa kanyang kaluwalhatian. Kung tayo ay tinawag sa kanyang pangalan, marapat lang na mamuhay tayo ng may pagluwalhati sa Diyos. Kaya lang ang tanong, ang ating bang buhay ay nagiging kalugod-lugod sa Diyos? Ang buhay mo ba ay nagbibigay ng luwalhati sa Diyos? Sa paanong paraan ba natin nabibigyan ng luwalhati ang Diyos? Sabi sa 1 Corinthians 10:31, "So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God." Lahat daw ng ginagawa natin ay dapat nakakapagbigay ng luwalhati sa Panginoon, hindi sa ating sarili. Amen? Kung ikaw man ay nag-aaral, sino dito yung merong with honors na gumraduate ng kinder? ng elementary or high school, o ano pa man yung naging achievement mo. Dapat yan ay ginagawa mo sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Not necessarily kailangan. Pag gumraduate ka, dapat with honors. Kasi yon honor para sa'yo. Okay? Hindi yun yung hinihiling ng Panginoon. Ano ang hinihiling niya? Yung kung paano ka nag-aral, dapat nakakapagbigay ng luwalhati sa Diyos. Yung bang pangungopia, nagbibigay ng luwalhati sa Diyos? Hindi. Yung pandaraya. Okay, honor ka nga, kaya lang, nakuha mo naman yun sa masamang paraan. Diba? Tandaya ka. Sa amin dati, uso yung magulang,
nagbibigay ng lagay sa teacher. Kaya makikita mo na lang, paano naging honor to na kasama sa honor list? Yung pala, nag-donate yung nanay ng karaoke sa school. No? Di ba? So, hindi yun nakakapagbigay ng luwalhati sa Diyos. Okay? Ang nakakapagbigay ng luwalhati sa Diyos, yung ikaw ay namumuhay ng tama. Tama po ba? Amen? Sa lahat ng ating ginagawa, ito ay maaaring makapagbigay ng luwalhati sa Diyos. Hindi sapat ang pagluwalhati sa panglabas lang. Sapagat sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah 29:13, sasabihin naman ni Yahweh, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito, at sa bibig lamang nila ako ginagalang. Subalit inilayo nila sa akin ang kanilang puso. Sino dito malayo na yung puso sa Diyos? At ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang pagdilingkod. Nang sinabi na ni Propeta Isaiah, matagal na panahon na. Pakiayos na yung electric fan, baka babalo. Yan, ano na siya, stiff neck. Okay? Matagal na. Ganito na po yung ginagawa ng tao. Pinupuri nila ang Diyos sa labi. Sa nguso, pero hindi sa puso. Tama? Maraming tao, yung sa panlabas, kung titignan mo, ay, mukhang mabait. Di ba? Ito, talagang Kristiyano to, totoong Kristiyano. Pero sa panloob pala, malayo ang puso sa Diyos. Kasi, kung pagbabasihan mo, di ba, yung panlabas, nag-church, ang galing umawit, ang galing tumugtog. Di ba? Nagpupuri sa Panginoon, pero yung pamumuhay pala, hindi tama. Kaya nga naisulat yung kantang Banal na Aso, Santong Kabayo. Kasi totoo nangyayari yun. Diba? Maraming mga tao, no, yung mga nagkiklaim na sila ay Kristiyano, mga relihiyoso, diba? Pero hindi sila totoong nasa Diyos. Ang puso nila ay malayo sa Diyos. Ito yung sinasabi ni Propeta Isaiah, pinupuri lamang nila ako sa labi. Pero hindi naman nila, no? Subalit inilayo nila sa akin ang kanilang puso. At ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Base na lang sa tradisyon. Tama. Kamakailan lang merong nagdiwang ng kapistahan. Tanungin ko na lang kayo, di ba? Sa mga nakita ninyo, ayon dun sa pagdiriwang ng kapistahan na yun, alam naman natin, di ba? Ano yung karaniwang sinabi ng mga tao? Sila ba ay na-bless o nainis? Ano mas madami? No? Bagamat yung, siguro, yun lang yung nakikita natin. Pero, kung pagbabasihan natin yon, mas marami yung nainis. Bakit? Kasi tradisyon. No? Ginagawa lang dahil sa tradisyon. Ika nga, piyesta Di ba? Pero, nakakalugod ba sa Diyos yung ginagawa natin? Yung bang ginagawa mo, sinusunod mo yung tradisyon, ay nalulugod ba ang Panginoon? Hindi ko mo ikaw ay sumusunod sa tradisyon, ay sumusunod ka na rin sa Diyos. Dahil karaniwan po ang tradisyon ay wala sa ipinag-uutos ng Diyos. Yan yung sinasabing utos lamang ng tao ang kanilang pagdilingkod. Okay? Kaya lang nila ginagawa yon dahil nakasanayan. Okay? Pero hindi siya nakakapagbigay ng lugod sa Diyos. Hindi sapat ang pagpupuri sa pamamagitan ng labi. Baliwala ang ating mga pag-awit na mga papuri kung ang puso naman natin ay malayo sa Diyos. Mamaya magkakaroon tayo ng group discussion. Okay? Mag-a-assign po tayo ng mga leaders. Meron tayong konting mga question.
na sasagutin. Ang mahalaga sa Diyos ay ang laman ng ating puso. Nagpupuri ka nga sa Diyos pero puno naman ng kasamaan ang iyong puso. So baliwala din. Ang mahalaga sa Diyos, yung laman ng puso natin. Amen? Hindi niya tinitignan yung panlabas na ginagawa mo. Hindi dahil busy ka sa church, okay na yung espiritu mo, okay na yung puso mo sa harap ng Diyos. Kasi lahat yon pwedeng dayain. Amen? Hindi natin madadaya ang Diyos dahil alam niya, batid niya ang laman ng ating mga puso. Anong klaseng kasamaan ang laman ng puso ng tao? Ano yung mga halimbawa? Galit, inggit, puot, hindi pagpapatawan, kahalayan, pagpapaimbabaw, kayabangan, pagmamataas, at napakarami pang iba. Yan yung nagpaparumi sa ating puso. Na kapag yan yung laman ng puso mo, doon natin nasasabi na ikaw ay malayo sa Diyos. Bakit? Lahat yon taliwas na inuutos ng Diyos sa atin. Anong sabi sa 10 utos? Di ba? Huwag ka mag-iimbot. Huwag ka magtatanim ng sama ng galit sa iyong kapwa. Sabi ng Panginoong Hesus. Lahat ng yan ay kasalanan at hindi nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Ang tunay na nakakapagbigay ng luwalhati sa Diyos ay ang pagtupad sa Kanyang salita. Ibig sabihin, ang pagsunod sa Kanyang mga utos. Obedience is better than sacrifice. Sabi niyo nga, sacrifice. Mas importante sa Diyos yung sumunod ka kaysa ipakita mo na ikaw ay nagsasakripisyo. Hindi masama na ikaw ay mag-effort o ipakita mo na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Pero kung yung paglilingkod mo ay walang kalakip na pagsunod sa salita ng Diyos, baliwala din. 1 John 2 verse 3, we know that we have come to know Him if we keep His commands. Ito yung isa sa mga marka o katunayan na tayo ay nakakilala na sa Panginoon. Kapag sinusunod natin ang Kanyang ipinag-uutos. Anong utos ng Panginoon? Magpatawad. Huwag magtanim ng galit. Alisin ang kahalayan sa isip. Kaya lang maraming kabataan ngayon puno ng kahalayan. Magugulat ka, batang maliit, no, marunong ng alam na yung mga bagay-bagay na hindi pa dapat nila nalalaman. Makita mo, nagtutumpukan, ano yung pinapanood na itong mga batang to? Kwento lang ni Pastor. Nakita niya, pinapanood nitong mga to X-rated. No? Ito lang, kung inabot nyo, ang tawag kasi namin doon dati, XXX. No, mga porn. So, ganun yung nangyayari. Hindi natin nasusunod ang mga utos ng Panginoon sa buhay natin. Totoo bang nakakilala ka na sa Panginoon? Kung totoong kinilala mo na siya bilang Panginoon, dapat sinusunod mo ang kanyang mga utos. Kung hindi mo pa rin siya sinusunod, ibig sabihin, sarili mo pa rin ang iyong sinusunod. Kaya pag ganun ang nangyayari, sino ang Panginoon ng buhay mo? Ang Diyos ba? Ang Panginoong Hesus? O ikaw pa rin? Sabi nga, sino yung nakaupo sa trono ng puso mo? Kasi sa puso daw natin, merong trono. Kailangan mong bumaba doon para ang Diyos ang maupo. Pero pag ikaw pa rin ang nasusunod, ibig sabihin, ikaw pa rin yung nasa trono. Tignan mo yung katabi mo, mukhang hari, mukhang reyna.
Di ba? Disney princess. Di ba? Laging siya yung nasusunod. Ayaw nang siya ay nauutusan. Di ba? Gusto siya yung nag-uutos. Minsan ganun nga yung ginagawa natin sa Panginoon eh. Ginagawa natin siyang genie. Lord, gawin mo to, gawin mo yan. Ganito yung gawin mo sa buhay ko. Inuutusan natin ng Diyos. Kamusta ka naman? Ikaw ba sumusunod ka sa pinag-uutos ng Diyos? Alam niyo kung gusto niyo mangyari yung mga pangako ng Diyos sa buhay mo, gusto mong umasenso, gusto mong guminhawa, ang isang susi doon is obedience. Sabihin niyo nga obedience. Ang taong may obedience, hindi naliliis ng landas. Yung taong marunong sumunod. Pero pag ang isang tao hindi marunong sumunod sa instruction, no, sa ipinag-uutos ng Diyos sa buhay niya, yun po yung madalas naliligaw ng landas. Kasi ang sinusunod niya yung kanyang sarili. Kaya kung totoo ka ng Kristiyano, ang sabi doon, again, 1 John 2 verse 3, we know that we have come to know Him if we keep His commands. Napakasimple lang ng logic. Tama? Kung totoo kang nakakilala sa Diyos, sinusunod mo dapat ang kanyang utos. Hindi ka nakakapagbigay ng luwalhati sa Diyos kapag ikaw ay sumusuway. Matutuwa ba ang magulang mo kapag parati kang sumusuway? Halimbawa, ilagay mo ang sarili mo doon sa sitwasyon o doon sa posisyon ng iyong magulang. Kunwari ikaw yung magulang. Tapos meron kang anak na matigas ang mukha. No? Ayaw sumunod. Anong mararamdaman mo? No? Na kahit anong utos mo, ayaw kang sundin. Ang laging sagot, wait. Teka lang po. Di ba? Hindi ka sinusunod. Ano yung mararamdaman mo? Siyempre, hindi ka matutuwa. Tama? Ganon din po ang nararamdaman ng Diyos sa atin. Pag hindi tayo sumusunod sa Kanya. Kapag siya ay ating sinusuway. Ang pagbibigay ng luwalhati sa Diyos ay ang lubos na pagpapasakop sa Kanyang kapangyarihan. Ang pagsusuko ng iyong buhay sa Kanya at ang pagsunod sa Kanyang kalooban sa iyong buhay. Amen? Kapag merong isang hari, meron siyang nasasakupan, pero yung mga nasasakupan niya, hindi siya sinusunod. Ano sa tingin niyo ang mangyayari sa kanyang kaharian? Hindi pa babagsak. Hindi magtatagumpay. Kaya anong gagawin ng hari? Ang lahat ng sumusuway, patayin. Ang lahat ng hindi marunong sumunod, palayasin, patalsikin sa kaharian. Bakit? Para hindi pamarisan. Kaya magugulat tayo sa buhay natin, sa ating hindi pagsunod. Nararanasan natin yung parusa ng Diyos. Unti-unti nating mararanasan yung kaparusahan ng Panginoon. Kung minsan nagsisimula sa tapik. Tapikin mo nga yung katabi mo. Ayan, di ba pagka tinatapik tayo, sabihin pinapaalalahanan tayo, uy, kapatid, teka, mukhang mali na yung ginagawa mo Di ba? Anong kasunod nun? Niyuyug-yug. Sige, yug-yugin mo yung katabi mo. Para magising. Kapatid, pag ikaw hindi nakuha sa tapik, antayin mo yung pagyugyug. Anong kasunod? Niyayanig. Kaya mo bang yanigin? Hindi, mabigat. Di ba? Ano pa kasunod ng pagyanig? Matindi na yan. Hambalos na yan, kapatid. Huwag mo nang antaying umabot sa punto na ikaw ay talagang dadanas na matinding parusa sa Diyos. Kaya umpisa pa lang, matuto ka ng sumunod at makinig. Amen? Marami na pong Kristiyano ang nakaranas niyan. Proven na. Amen? So hindi lamang natin pinupuri ang Diyos dahil sa kanyang mga ginawa, kundi dahil sa kung sino siya. Kasi kapag ikaw nakabase
sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Ay, binibless ako ni Lord. Kaya ikaw, bless na bless ka, nagtataas kamay ka, nag-worship ka. Pero pag wala kang blessing, hindi ka rin nag-worship. Tama? Yung mga taong ganun, nakabase lang sa blessings. Doon sa ginagawa ng Diyos. Hindi natin siya pinupuri dahil lang sa kanyang mga ginawa, kundi dahil sa kung sino siya. Karapat dapat siyang purihin at sambahin. Bakit? Dahil siya ay Diyos. Hindi ikaw ang Diyos, kapatid. Na hindi ikaw ang pupurihin, hindi ikaw ang sasambahin. Alam niyo sa Bible, yung tumanggap ng papuri na dapat ay para sa Diyos, si Haring Herodes. Pinuri siya ng mga tao, sabi sa kanya ng mga tao, ito ay salita ng isang Diyos. Hindi ito salita ng isang tao. Tinanggap niya yung papuri. Ano nangyari sa kanya? Inuod siya sa kanyang kinakatayuan at siya ay namatay. Dahil hindi natin dapat naangkinin yung kapurihan. Yan ay para sa Diyos. Siya ay Diyos na marapat na purihin at sambahin. Amen? John 4:24, God is a spirit and His worshipers must worship in the spirit and in truth. Okay? So for our group discussion and reflection, ipopost po namin yung ating mga questions. Pero bago yan, tayo muna ay manalangin. Let us bow our heads. And let us pray. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na aming napag-aralan sa hapong ito. At marapat nga, Panginoon, na ikaw po ay aming papurihan sa aming buhay. Hindi po dahil lamang sa iyong ginawa, kundi dahil sa kung sino ka. Ikaw ay Diyos na lumikha sa lahat ng mga bagay at sa lahat ng bagay na may buhay o walang buhay. Salamat po, O Diyos, dahil kami ay minarapat mo, Panginoon, na sumamba at magpuri sa iyo. Binigyan mo kami ng pagkakataon na ikaw ay papurihan. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming hinahayaan na maranasan ang iyong kabutihan sa aming buhay sa kabila ng aming mga karamihan, sa kabila ng aming mga pagsuway. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy ka naming maluwalhati sa aming buhay. At lagi namin isipin kung ang aming bang ginagawa ay makakapagbigay ng papuri at luwalhati sa iyo. Salamat po, Diyos. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Maaari na tayong mag-groupings. Palapakan natin ang Panginoon. Ang ating mga magiging group leaders, si Ate Jenny, Ate Kayla, Kuya Dave, and Kuya Earl. Ayan. Bali, 4 groups lang tayo. Siguro, bilang tayo. Bilang na lang tayo, 1, 2, 3, 4. Ganun na lang. O, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Sige, sina brother Earl. Ate Jenny, ikaw na po ang mag-lead ng pag-group. Maiksing group discussion lang to. And then after nito, proceed na tayo dun sa ating mga games. Sige, yung boys natiin natin sa dalawang grupo. Hilain na. Sige. Okay, Kuya Dave, ikaw yung group 1. Group 2 ka, Kuya Earl. Ito naman dalawa sa mga. Yan. 1 ka, Nil. 2. 1. Harold, group 2 ka. Group 1 ka, Saan mo group 1 ka? Andre, group 2 ka. Group 1. Paul. Group 2. Group 1. So, yung group 1, dito na lang kayo. Gawa ka ng circle dyan. Group 2, sa boys. Sa girls, boys, dito na lang pala lahat. Kaya na bahala gumawa ng circle dyan.
Sa girls naman, dalawang grupo ulit. Start tayo kay Helen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, lahat ng girls dito sa kanan. Oh. Ako yung group 1, group 2 ka kay. Hello. Okay, bawat grupo po ay binibigyan ng 5 minuto para sa discussion. Okay? Lahat ng group 2 na babae po, ayan na. Lahat ng group 2, dito tayo baby. Lahat po ba ng group, okay na? Then start tayo ng 5 minutes. Sound check. Yan, so sasagutin natin itong tatlong tanong na to na nasa unahan sa may screen. So una, paano nagiging malayo o malapit ang ating puso sa Diyos? Pangalawang tanong, ano ang ibig sabihin ng pagluwalhati sa Diyos? Pangatlo, masasabi mo ba na nakakapagbigay ka ng kaluwalhatian or yung buhay mo nakakapagbigay ba ng kaluwalhatian sa Diyos? At paano mo siya nabibigyan ng luwalhati? Okay na po ba bawat grupo? O, tapos ang group 1 ng lalaki pag okay na. Okay na? Para ikaw lang ready. Palakpak na lang pagtapos na. Group 1 ng lalaki. Okay na? Okay na. Group 2 ng lalaki, okay na? Okay. Si Precious yan, kapatid ni na Ivor. Umaten siya nun eh, yung unang-unang attend nila. Bang pupogi oh. Oh bro, ikaw. Hindi ka na sumali. Sali ka dito. Doon ka na Earl. Ha? Picturean ko na lang kayong dalawa. Picture na ba kayo? Ano mo, baka siya yung mapagawa ng pastor eh. Yun na, oh. 1, 2, 3. Sapat. Paano